Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Yung sabat po sa inyong lahat. Tayo po ay masaya ngayong gabi na nakarating dito na malawalahan at ligtas. At tayo po ngayon ay nagkaroon ng isang pribilehyo na samba na sama-sama sa ating Panginoon Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, ay tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral sa ating Great Controversy. Nasa chapter 21 na tayo sa ating pag-aaral ngayon. Ang paksa na ating dadalhin ngayon, mga kapatid, ay ipinaliwanag ang duwaga. Pinaliwanag ang duwaga. Ang mga duwaga, mga kapatid, ay may kasagutan mula sa banal na kasulatan. Noong nagkaroon ng mga pag-aagam-agam at mga katanungan ang mga unang mga mananampalatayang Adventista dahil sa kanilang naranasang matinding kabiguan, ay wala silang ibang pinuntahan na magiging kanilang sandigan at tagapayo, tagapagturo, kung hindi ang mga salita ng Diyos. Sapagkat buhat sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay ating makakausap o nakakausap tayo ng Diyos. Pinakausap tayo ng Diyos. Sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang sabi sa atin ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan, itong Biblia ay mayroong kapangyarihan na tayo po ay sawayin, na tayo po ay kansalain, na tayo ay turuan sa mga banal na mga bagay. Kaya nung nagkaroon ng matinding kabiguan, ang mga unang mga Adventista noong 1844, October 22, ay sila'y patuloy na nag-aral ng Biblia, sapagkat ang mga hiwaga ay mayroong kasagutan sa banal na kasulatan. Sila po ay nahiwagaan sa kanilang pong naging karanasan, sapagkat sa kanilang pag-aaral sa Biblia, lalo na sa mga hula, sa aklat ng Daniel Kapitulo 8 sa talata 14, ito ay talagang tumutukoy sa ang pinakapatapusan nito ay mga dadato doon sa taong yaon, 1844 ng October 22. Sapagkat sa kanilang pag-aaral, batay sa aklat ng Daniel, ay nagpasimula ang hula na ito noong 547, noong ibaba ang utos ni Artaxerxes na i-rebel ang Jerusalem. Kaya sa kanilang pagkikwenta, noong tagsibol, nangyari ito. Sa mga tuwid, magtatapos din ito sa tagsibol noong 1844, October 22. Kaya tiyak na tiyak sila sa kanilang pag-aaral na sa taong ito ay darating ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng aklat ng Daniel Kapitulo sa talata 14 ay ganito ang sinasabi, bakit babasahin ko sa inyo. Ang talata na kanilang pinagbabatayan sa kanilang paniniwala na ang Panginoon ay tiyak na darating noong taong yaon. Ang sabi ay ganito, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na panahon ng umaga, kung magkagayon malilinis ang sanktuaryo. Dito sa talata ito ay kanilang naunawaan na yung 2,300 na hapon at umaga, ibig sabihin 24 hours. Ibig sabihin isang araw. Yung 2,300 2,300 days sa propesya sa 4:6 na aklat ng Ezekiel, ito po ay tumutukoy sa years or years. So ang one day sa prophecy is equivalent to 1 year. Alam na alam nila ito. Kaya sa kanilang pag-aaral, ang 2,300 hapon at umaga ay ito'y 2,300
years. At kung ito'y nagpasimula noong 457 BC, noong tagsibol, ito ay magtatapos noong 1844, October 22, tagsibol din. Kaya nakatitiyak sila na ang Panginoon ay muling darating sa panahon iyon, sa taon na iyon, sa araw na iyon, sa pinsa na iyon, sapagkat batay sa kanilang pag-aaral ng Daniel Kapitulo sa talata 14. Pero mga kapatid, nung dumating ang panahon ito, ng taong 1844, October 22, ay sila'y napakulaw ng gusto. Ganun na lamang ang kanilang kalungkutan na kanilang naranasan, mga kapatid. Sa ngayon dito sa aking binabasa, ay naranasan nila ang naging karanasan ni Hunas. Si Hunas, noong siya po ay mangaral sa lugar ng Ninive, na kanyang pinangaral na gugunawin ang Ninive at susunugin ng Panginoon. Kaya magsisi na kayo. Pero hindi nangyari. Ang sabi ni Hunas, sana ay kunin mo na lang ako, sana patayin mo na ako. Ito ang naging damdamin at naging karanasan ng mga mananampalataya sa panahon ito. Ganun na lamang ang kanilang kalungkutan. Sapagkat sa kanilang pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, at batay na rin sa mga karanasan na kanilang naranasan, ay tiyak sila na ang kanilang samahan, yung tinatawag na Adventism, hindi pa Seventh-day Adventist. Sapagkat sa panahon iyon ay hindi pa sila nangingiling ng sapa. 1863 lamang nag-start sila Ellen White, o 1862 na sila ay mangiling ng sapa, at 1863 na registro ang Seventh-day Adventist. So, hindi pa sila nangingiling ng sapa, pero naniniwala sila na ang Panginoon ay talagang darating. Sila ay mga Adventista, sapagkat ang ibig sabihin ng Adventista ay naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Sa kanilang pag-aaral at sa kanilang mga naging karanasan, ay nakatitiyak sila na sila ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Ang katunayan, patay dito po sa ating binabasang aklat, sa page 317, sa last paragraph ng page na ito ay sinasabi, sa lahat ng malalaking kilusan ukol sa relihiyon sa pulpan noong panahon ng mga apostol, ay wala ng isa mang lalong naging malinis mula sa kapintasan ng pagkatao at sa mga lalaking satanas kaysa kilusan noong panahon taglagas ng 1844. Ito ang pinakamalinis na kasaysayan ng mga mananampalataya. Siguro naisip ko kung ito ang pinakamalinis, kung ito ang pinakawalang kapintasan na pagkatao, talo pa nila ang panahon ng Pentecostes. Talagang matindi ang kanilang naging karanasan sa panahon ito. Alam po ninyo, mga kapatid, batay po sa mga pag-aaral, ang kanilang mga bulwagan at mga pinagpupulungan na hindi naman dapat pupulungan ng mga religious na mga programs, kagaya nito at mga pagsamba, ay ginagamit na nila sa panahon ito, 1844. Sa panahon ito, halimbawa diyan sa covered court, diyan ay basketball court lang yan, ay walang ulan ang kanilang pangangaral diyan. At sa mga lugar na hindi naman dapat doon magpulong, kagaya halimbawa ng mga pasugalan, ay ginawa nila ang mga pulungan ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang matindi ang pangangaral nila ng taon ito ng 1844. Pero nakakalungkot, mga kapatid. Simulang sumikat ang araw ng umaga ng October 22. Sila ay nag-aawitan, masaya silang tumatalon, masayang nananalangin, nag-aaral ng Biblia, at talagang very excited na sila na makita ang liwanag ng langit at darating na ang Panginoon kasama ang kanyang mga anghel, at naghihintay na sila na makakaroon ng bindon, mga kidlat, naghihintay na sila na yung mga patay mabubuhay na uli. Ngunit dahan-dahan tumaas ang araw, hindi nagpakita ang Panginoon. Sabi nila, maya-maya darating ang Panginoon. Hinintay nila ang Panginoon, tanghali ang tapat, wala pa rin ang Panginoon. Alauna, wala pa rin. Alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, wala pa rin ang Panginoon.
6, wala pa rin. Nagsimula na silang malungkot. Sila'y niliyawan ang kanilang tuwa at ang kanilang kaligayahan ay nalitan ng iyakan ng pagtulo ng kanilang mga luha sa pagtangis. Sapagkat sila'y napahiya sa mga tao na kanilang pinag-aralan, lalo na ang mga tao na hindi naniniwala ng Panginoon ay dahil. Ngunit, mayroong kasagutan ang banal na kasulatan kung bakit nabigo ang ating unang mga mananampalataya noong 1844. Paano po ba natin, mga kapatid, masasagot ang mga duwaga sa pamagitan ng banal na kasulatan? Number 1, mga kapatid, ay magpatuloy tayo sa pagsasaliksik. Kanina, binasa kanina ng ating kapatid sa chapter 2 ng Habakkuk, verse 1 hanggang 4, ang ganitong mga salita ni Propeta Habakkuk. Ako'y tatayo sa aking bantayan, at lalagay ako sa upo at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangdaing, at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato, upang makatagpo ang lumabasa niyaon, sapagkat ang pangdaing ay sa panahon tagda pa, at nagmamadali sa pagtatapos, at hindi magbubulaan, pagaman nagluluwag, ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Papatid ang sabi ng banal na kasulatan sa ating binasa, ay kailangan po natin hintayin ang sagot ng Panginoon. Ang sagot ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang pagbabasa natin ng propesiya. Sapagat sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng mga propesiya, ng mga hula sa banal na kasulatan, mga kapatid, ay tuturo sa atin kung ano ang mangyayari sa naharap. Ang sabi dito sa Kapitulo 3, talatang 7 ng aklat ng Amos ay ganito. Tunay ng Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang inahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay isinulat ng mga propeta. At ang Diyos ay kanyang pinahayag ang kanyang mga lihim, ang mga hiwaga sa kanyang mga propeta. Sa mga tuwid kung babasahin natin ang banal na kasulatan, kung saan isinulat ito ng mga propeta ng Diyos, na doon binigay niya at ipinahayag niya ang kanyang mga hiwaga at lihim. Sa panahon ng ating pag-aaralan, mga kapatid, magkakaroon tayo ng mga kasagutan ng mga hiwaga na minsan pa ay pinagdududahan natin at minsan nanghihina ang ating mga pananampalataya. Salamat sa Panginoon sapagkat mayroon tayong banal na kasulatan, ang kanyang mga banal na salita, na handa tayong tulungan na palakasin sa mga panahon na tayo'y nalulungkot, nagugulumihanan at nawawalan ng pag-asa. Kung ating itong babasahin, tayo ay malalakasin. At sa pamagitan nito ay makakausap tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po nating magpatuloy sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Ito rin ang ginawa ng mga unang Adventista. Pagkatapos po na sila ay nagkaroon ng matinding kapighatian at pagkabigo at pagkapahiya sa lipunan, sila ay hindi nawalan ng pag-asa. Sila po ay nagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Pinag-aralan nila ang aklat ng Mateo, Kapitulo 25, talatang 1 hanggang 12. Nasumpuan nila dito, mga kapatid, ang mahulugan ng kanilang naging karanasan. Ang Kapitulo 25 ng aklat ng Mateo, mga kapatid, ay may pinalaman sa talinghaga tungkol sa 10 mga dalaga, the 10 virgins. Ang 10 mga dalaga, batay po dito sa Kapitulo 25 ng aklat ng Mateo, ay sila po ay silabas. At sinuha nila ang kanilang mga aliwan at kanilang hinintay o sasalubungin nila ang kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila ay mga mangwag. Ang 5 naman ay mga
sapagkat nangagdala sila ng alamang ilawan, ngunit walang langis. Walang oil. Ibig sabihin, hindi ito matagal na magbibigay ng liwanag. Bakit naman matatalino ang 5? Doon sa 10 ay sapagkat nagdala sila ng kanilang ilawan na mayroong langis. Silang 10 ay pari-parihong nakatulog noong ang kanilang hinihintay na kasintahan ay nagluwat at matagal na hindi umarating. Noong dumating ang ating bibig, ay mayroong sumigaw at ang sabi, narito ang kasintahan ng lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Kaya sila yung simangon at yung 10 dalaga at pinag-ibig nila ang kanilang ilawan. Yung 5, sa kanilang pagsindi ng kanilang ilawan, ay nagliwanag ng maayos. Yung mga matatalino. Pero ang 5, nung ito'y kanilang sindihan, ito'y andap-andap at ito'y namatay. Kaya sila naghingi ng langis doon sa 5. Subalit ang sagot noong 5 ay ganito. Datapot magsasagot ang matatalino sa verse 9 na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Kaya yun ang sagot nila. Kaya ang ginawa ng itong 5, sila nga ay lumabas at pagkatapos sila'y bumili, pero wala na silang nabilhan. At sila'y bumalik, sila'y kumatok. Kung saan nandoon ang kasintahan ng lalaki, pero ang sabi ng kasintahan ng lalaki ay ganito mga kapatid. Sa verse 12 ay ganito. Datapot sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Bakit ano ang kahulugan at aplikasyon nito sa kanilang karanasan? Itong 10 mga birhen. Ang 10 birhen, mga kapatid, ay kumakatawan sa kanila na mga mananampalataya na naghihintay sa ikalawang pagpalito ng ating Panginoon. Ang kasintahan ng lalaki na kanilang hinihintay ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Sila, kumakatawan sa iglesia ang babae. Ang church ay ang iglesia. Ito ang babae sa ayon sa aklat ng Jeremias. Ang iglesia ay kumakatawan sa babae. Kaya sila na 10 na kumakatawan sa iglesia, ang mga mananampalataya noong 1844 na naghihintay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon ay kumakatawan sa 10 mga birhen. Ano naman ang kahulugan noong kanilang kabiguan, mga kapatid? Ang kanilang kabiguan, batay po sa aklat na ito, ay tumutukoy sa pagtatagal ng kasintahang lalaki. Ang pagtatagal ng kasintahang lalaki ay kumakatawan sa paglampas ng panahong inaasahang inarating ng Panginoon sa pagkabigo at sa waring pagkabalang. Noong naman na ngayon ang kanilang naging karanasan. Noong kanilang pinag-aralan ng aklat ng Matthew chapter 25, ganito pala yun, sabi nila. Kaya pala tayo ay nagkaroon ng matinding kabiguan sapagkat batay dito sa kasaysayan na ito, dito sa parabola na ito ng ating Panginoon, ay nagkaroon ng pagkabalan. Yung kanilang naranasan na hindi dumating ang ating Panginoon noong 1844, October 22, ay gumagawa batay sa parabola doon sa pagluwat ng kanilang Panginoon o ng kasintahan. Naunawaan nila ngayon sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid, na muling napatitibay ang kanilang pananampalataya. Marami sa kanila ang umagislan sa pananampalataya. Ang iba sa kanila ay sumama na sa ibang mga religion. Ang iba ay mga naging atheist. Pero marami rin sa kanila ang natira na nagpatuloy sa pag-aaral ng Biblia at dito tayo itong mga Seventh-day Adventist. Tayo ngayon ang mga karugtong nitong nagsipaghintay noong 1844. At sa kanilang patuloy na pag-aaral, mga kapatid, natuklasan nila na ang 1844 ay hindi ang pisikal na pagparito ng ating Panginoon sa lupa. Sapagkat batay sa aklat ng Daniel Kapitulo 8, talata 14,
ay tumutukoy doon, basahin ko din natin mga kapatid, ang tinutukoy doon na pagpasok doon sa kabanal-banal ng dako, doon sa paglilinis ng sanktuaryo, ay hindi, mga kapatid, hindi tumutukoy ito sa sanktuaryo sa lupa, kung hindi sa sanktuaryo sa langit. Noong 1844, ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa kabanal-banal ng dako sa langit upang siya ay mamagitan sa inyo sa akin. Sa panahon na tayo po ay nagkakasala, sa panahon na tayo ay gumagawa ng kasalanan at humihingi ng tawad sa ating Panginoon, siya ang ating abogado sa Ama. Sa panahon na tayo humihingi ng tawad sa ating Ama, sa ating Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo nananalangin na tayo patawarin. Tayo ay ipagtatanggol ng Panginoon sa ating Ama na Diyos. Kaya, sa oras na tayo pinagtanggol ng ating Panginoon, ay sasabihin naman kaagad ng ating Ama na nasa langit, absual ko ang kaso. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon, mga kapatid, ngayon doon sa kabanal-banal ng dako. Siya ngayon ang namamagitan sa atin. Tuwing tayo sinusumbong ng ating kaaway upang tayo ay husgahan at tayo ay parusahan, tayo ay pinagtatanggol ng ating Panginoong Hesus. Napakadakilang gawain ng ating Panginoong Hesus na ginagawa niya ngayon doon sa kabanal-banal ng dako. Siya ngayon ay nandoon upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Na sa kanyang pagdating ay makasisiguro tayo na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa pagkatao ng ating Panginoon, ipinagtatanggol niya tayo tuwing tayo po ay nagkakasala. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay malaya sapagkat nariyan ang ating Panginoon. Ngunit darating ang isang araw, darating ang isang panahon, na siya ay lalabas doon sa kabanal-banalang dako at hindi magluluwa. Siya po ay babalik na dito sa lupa, sa ikalawa, upang kanyang kunin ang kanyang mga lingkod at ang kanyang mga anak. At parusahan si Satanas at ang kanyang mga anghel, at ang kanyang mga lingkod, at ang kanyang mga nadaya, at ang mga tao na niniwala sa panig ng kaliliman. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay sasabihin ng ating Panginoon na tapos na, sapagat hindi na siya mamamagitan pa. Kung hindi siya ngayon ay magiging hukom, paririto siya sa lupa upang kanyang hukuman at kanyang bigyan ng gantimpala ang kanyang mga lingkod. Kaya mga unang ng mga kapatid, ang maniniwaga ay mayroong kasagutan mula sa banal na kasulatan sa pamagitan ng pagpapatuloy sa pagsasaliksik ng kanyang mga banal na salita. Pag-aralan natin ang mga talinghaga ng ating Panginoon. Pag-aralan natin ang mga propesiya. Ang lahat ng ito ay makatutulong upang ang mga liwagan na inyong nararanasan, ang mga 1844 na inyong nararanasan ngayon ay magkaroon ng kasagutan, mga kapatid. Pangalawa, kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya. Ang sabi ng ating binasa kanina sa aklat ng Habakuk, chapter 2, verse 4, sa huling bahagi, ang sabi ganito, ang ganap ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang lahat ng liwanag yan, mga kapatid, ay masasagot ng banal na kasulatan kung tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya. Oo, minsan ay malabo ang daan. Minsan hindi natin nakikita ang ating patutunguhan at hinahanap. Ngunit nakatitiyak tayo na kung ang ating Panginoon ang siyang mamumuna sa ating buhay, ay mayroong napakaliwanag ng kanyang gantimpala doon sa langit na bayan ng namahal ng mga kapatid. Sumampalataya kahit mahirap at pagkaminsan ay nabibigo. May mga pagkakataon na tayo nabibigo, minsan ay hirapan ang buhay, ngunit pakasisiguruhin natin, mga kapatid, na tayo humahawak sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Sapagat nakasisiguro tayo na tayo dadating sa kaligtasan kapag po tayo ay nasa panig ng ating Panginoon at tayo nabubuhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At lastly, tayo po ay magalak habang tayo ay nabubuhay. Nagkaroon ng matinding kalungkutan ang mga mananampalataya noong 1844. Ngunit kung kanilang naunawaan ang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa kanila, sa kanilang naging karanasan, sila'y lalo naging masigasig, sila'y lalo naging matapang,
at sila lalo naging matapat, at lalo silang naging masunurin, at lalo silang naging magalak sa kanilang patuloy na maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ganoon din naman ang bawat isa sa atin, mga kapatid. May mga 1844 ang ating buhay. May mga liwanag hindi natin maintindihan, mga kapatid. Pero patuloy tayong magsaliksik sa banal na kasulatan, sapagkat ang mga liwanag at mga 1844 ng ating buhay ay may mga kasagutan sa banal